Ano naman yung autistic savant? Ito naiinis ako eh. Totoo lang naging advocate ako ng teaching people what autism is. Advocate na ako eh. Kasi gusto ko malaman ng buong mundo, ng community, kung saan ako nakatira, kung ano yung autism. Para pag lumalabas kami ng mga bata, huwag nilang i-question. Bakit ganun? Para alam nila yung how they deal with people na may autism, o mga bata na may autism. Hindi yung galit ka agad or sapak ka agad ng ibibigay dun sa bata without without seeing na autistic pala yung bata. Okay? Sinasabi ko sa inyo, pag may nanakit sa anak ko, ibang level yun. Kakainin ko kayo ng buhay. Tatatarin ko yung karne ninyo. Sabi ko sa inyo. Autistic savant. Alam niyo, autistic pala yung anak mo, di po siya. Einstein yan. Genius yan, magaling yan. The next scientist. Ganyan. The next rock star na pupunta sa moon. The next astronaut. Okay. Sa searches, sa researches, around 10% or less of people with autism spectrum disorder are thought to show some kind of savant skills. Parang sa tingin nila kasi wala pa naman talagang study. Okay, sa tingin lang ng tao na merong certain mental or physical disabilities, display certain abilities beyond those of the average person. So, pag titingnan natin, ano ba yung parang angat sila? Is music, particularly playing the piano, di ba? Ito kasi entertainment kasi ang nagpakita sa atin nito. Na, pag autistic yung isang tao, ang galing magpiano. Galing. Or, magaling sa math. Or sa arts, particularly sa painting or drawing. Well, I have to admit, yung dalawang anak ko, drawn sila sa arts. Okay? Yung lalo na yung bunso, gustong-gusto nagpe-painting, nagsusulat. In fact, sayang yung payment namin sa pintura sa bahay. Kasi lahat ng wall namin, ginawang canvas. As in, ball pen, pentel pen, color, paint. Okay? Ito na, susunod is calendar calculating. The ability to identify the day of the week of any date over a wide period of time. Yan, common sa kanila yan. Spatial and mechanical skills. Memorization, usually utilized as part of another skill. Ito, natuwa lang ako rito kasi nakita ko nakakaiba yung area na ito. Example, nung 3-4 years old si Roga, may kinakanta ako sa kanya na kanta, which is yung parang pinagmix ko yung Ay Salidumay tsaka Twinkle Twinkle Little Star. So, Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Ginawa kong tune ng Ay Salidumay. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Ay, salidumay, salidumay, diway, twinkle, twinkle, little star. May ganun ako kinakanta ng bata siya. And then, a few months ago, parang may kantahan blues kami. Kumanta ulit ako ng Twinkle, Twinkle, Little Star, how I wonder what you are. Tapos biglang kumanta yung si Roga. Ay, salidumay, salidumay, diway, and pucha, boom! Kasi ang tagal na hindi ko kinanta yun. Ilang taon na hindi ko kinanta yun. Tapos biglang isinunod niya dun sa kanta. Parang, oh shit. May ma-amuse ka rin sa mga batang ito. May mga autism na may kanya-kanya silang strength din. Okay, but ito nakalagay. It must be emphasized that 90% or more of people with autism spectrum disorder do not display
may savant skill. Hindi ko nga alam kung paano sabihin yan. Savant ba yan? Or savant? O savant skill. Ewan ko. Basta, yun. Alam niyo yung sinasabi ko. Okay? So, yan yung sa autistic savant. So, ang tanong ngayon, last na slide na po ito. Ngayong alam na ninyo kung potential ba na may autism yung anak ninyo, when to seek medical advice? The answer is now. Ngayon na. Kasi, yung early intervention is very important. Totoo po yan. Habang bata yung mga anak natin, ipacheck na natin sila sa mga doktor. Okay? Maraming doktor naman dyan na pwede kayong lapitan. Sa mga government hospitals, madami rin. Madami rin sa private hospitals. Okay? Para as early as now, yung behavioral intervention, malaking tulong yun. Sa speech intervention, malaking tulong yan. Okay? Sa akin, we started at 4-year-old. Actually, we're very late, but we're thankful na tinuloy namin. Or nag-start kaming in-educate yung sarili namin sa pag-aaral tungkol sa autism spectrum. Kasi at the end of the day, sabi ko nga, walang tutulong sa mga batang yan kung hindi parents din talaga. Tayo lang nakakaalam kung gaano kahirap magkaroon ng anak na under the spectrum. And kung in doubt pa rin kayo, okay, wag nyo akong gayahin na 4 years akong naging in denial. Ang tagal nun. Pag nakita nyo 2-year-old pa lang, 1-year-old pa lang, hindi na nagsasalita yung anak ninyo, pa-check nyo kaagad. Huwag nyo tignan yung gastos. Tignan nyo muna kung yung kalagayan ng bata. Okay. And pumila kayo sa mga government hospital kung mas needed. Sa mga private kasi mahal. Sinasabi ko sa inyo, mahal. Kaya nga, ina-advise ko dun sa mga kabataan ngayon. Mag-OT kayo. Ang laking pera ng mga occupational therapist. No? Mas malaki pa pera nila sa mga abogado. Sorry. So yan, that's it for today. Mahaba po itong video ko. Pero pag nakarating kayo at napanood ninyo hanggang dito sa dulo, I'm sure, alam na may idea na po kayo kung paano or how to deal with autism spectrum. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And again, ako po si Uncle Din.